Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 2, 2025. Ako si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Ground Zero matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa probinsya. Office of the President maglalaan ng higit 225 milyong pisong financial aid para sa Cebu at mga apektadong munisipalidad. PhilHealth sasagutin ang hospital expenses ng mga nakaligtas sa 6.9 magnitude na lindol sa Cebu ayon sa DOH. Senate resolution para i-house arrest si dating Pangulong Duterte. Propaganda at self-serving ayon sa isang grupo. Senate resolution walang epekto sa kaso ng ICC ayon kay Attorney Conti. Mosyon ni Senator Jinggoy Estrada sa dismissal ng graft charges kaugnay sa PDAF ibinasura ng Sandigan Bayan. Pilipinas, pinag-aaralan ang pag-host ng unang WTA 125 tennis event sa bansa. At ilang celebrity performers handa na sa Kaloka-like performance. Your face sounds familiar. Mapapanood na simula October 4. Magandang gabi. Ang pinakamalaking balita. Naglibot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bogo City sa Cebu, ang ground zero ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa lalawigan nitong Martes. Nangako siya ng mahigit 200 milyong pisong financial aid para sa lalawigan at mga apektadong munisipalidad. Nananatili namang traumatized ang ilang residente sa nangyaring lindol. May balitang A to Z mula sa Cebu, si Ace Cruz. Not so good. Yan ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kumustahin ng Balitang A to Z ang sitwasyon sa kanyang inspeksyon sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City, Cebu, ang ground zero ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes, September 30. Dahil sa tindi ng pinsala, maglalaan ng Pangulo ng cash aid sa provincial at municipal governments sa Cebu. In the form of LGSF or local government support fund. In the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. Bukod pa rito, ang ipatatayo na pansamantalang tent city sa probinsya. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito. Sa ngayon, lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, i-inspeksyonin nila ang mga gusaling ligtas at maaring tuluyan na ng mga apektadong residente. I-assess na yung integrity ng National Science and Arts High School. No, nandun si Sexani. So hopefully maklear din natin yan ngayon para mamayang gabi hindi na kailangan matulog yung mga kababayan natin sa kalye, kawawa naman. Karamihan kasi ng mga residente sa Ground Zero sa labas ng kanilang bahay nagpapalipas ng gabi. Parang may trauma na kami sa nangyari kagabi. Ang lakas ng lindol. Parang may interval na parang 30 minutes, balik. 30 minutes, balik. Lahat ng mga gamit namin sa loob, puro basag. Sana matapos na. Sobrang hirap po talaga, kuya. Kasi kapag nasa loob po kami, na-feel po talaga na hindi safety. Kasi po, may aftershock po kaming nararamdaman po sa loob. Pahirapan ang sitwasyon ng mga apektadong residente, lalo na tuwing gabi dahil nagmimistulang ghost town ng probinsya. May nagkabasagan ng salamin, pero pagka tingin mo dun sa malayong yon, bandang itaas, mismong gusali ang gumuho
dito sa harap ng kotse, kasama itong apartel na tinutuluyan siyempre ng mga turista sa tuwing nagpupunta dito sa Cebu. Ganito katindi yung pinsalang naiwan ng magnitude 6.9 na lindol. Tuloy-tuloy naman ang pagroronda ng rescue teams. Sa datos ng Cebu Provincial Hospital, 72 na ang nasawi sa lindol habang lagpas 200 tao ang sugatan. Ang mga pasyenteng nasa labas ng Cebu Provincial Hospital ay papapasukin na sa loob ng gusali matapos na masuri ng DPWH ang structural integrity nito. Naitala naman ang halos 3,000 aftershock sa maghapon ayon sa PHIVOLCS. Pagtitiyak ng Pangulo na tututukan ng rehabilitasyon sa lugar. Inatasan na rin niya ang agarang pagbalik sa supply ng kuryente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz, Bogo City, Cebu. Walang naitatalang insidente ng looting o panaloob sa mga lugar sa Cebu Province matapos ang pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol kahapon. Ayon kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikiisa ang mga pulis ng Police Regional Office 7 sa rescue at relief operations, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga local government units. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang hamon ng pagliligtas, partikular sa mga liblib at secluded na lugar gaya ng Bantayan Island. Dahil sarado ang daan patungong Bantayan, kaya gumagamit ng water assets ang mga otoridad. Samantala, sasagutin naman ho ng PhilHealth ang hospital expenses ng mga nakaligtas sa 6.9 magnitude na lindol sa Cebu Province. Iniutos ni Health Secretary Ted Herbosa na libreng ipa-cover ang gamutan ng mga biktima, hindi lang sa mga government hospital kundi pati na rin sa private institutions. Katulad ito ng ginawa matapos ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Samantala, inanunsyo naman ng Social Security System o SSS na maaari nang mag-apply ng calamity loan ang mga apektadong miyembro simula October 2. Nasa 20,000 pesos ang maaaring mautang sa mas mababang interest rate na 7% kada taon. Ayon kay SSS President Robert D. Claro, mas pinadali ang proseso, kaya diretsahang may credit sa bank account ng miyembro ang loan kapag naaprubahan. Mga ka-A to Z, ingat po. Patuloy po na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran ang bagyong Paulo sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang nasa layong 370 km silangan ng Baler, Aurora ang sentro nito. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 85 km per hour. Ang bugsong abot naman sa 105 kph. Inaasahang maglalandfall umaga ng Biyernes sa Southern Isabela o Northern Aurora at posibleng lumakas pa ito. Nakataas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Cordillera at ilang lugar sa Ilocos at Aurora. Habang signal number 1 naman ang kabuang lugar sa Northern at Central Luzon, kasama ang Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Paalala ng Pag-asa maging alerto at sumunod sa evacuation at mga direksyon ng lokal na pamahalaan. Kaugnay niyan, sinuspindi na ng ilang lugar sa Isabela ang klase ngayong Biyernes, October 3, dahil yan sa paparating na bagyong Paulo sa Hilagang Luzon. Walang pasok sa lahat ng antas sa Etiague, Cauayan City, Iligan City, Palanan, Santiago City at Tumawini. Inaasahang lalakas pa si Paulo bago maglandfall sa Southern Isabela o Northern Aurora ngayong Biyernes ng umaga. Samantala, ibinasura ho ng Sandigan Bayan ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na ipadismiss ang kanyang mga kasong graft kaugnayan ng pork barrel scam. Sa 22 pahinang resolusyon ng Special 5th Division na may petsang October 1, 2025, idineklarang walang merit ang hiling ni Estrada. Humaharap ang senador sa 11 counts ng graft dahil yan sa pagdaan umano ng 183 million pesos mula sa kanyang maanumalyang Priority Development Assistance Fund o PDAF mula sa mga pekeng NGO ni Janet Lim Napoles noong 2013. Git naman ng Korte, hindi lamang recommendatory ang mga endorsement letter ni Estrada, kundi direktang nag-uugnay ang mga ito sa iskandalo.
Binigyan po ng 5 araw ang senador para magpasa ng manifestation kung nanaisin niyang i-cross-examine ang mga witness. Tuloy naman ang litis kay Estrada. Tinawag ng National Union of People's Lawyers na ingay politika lamang ang Senate resolution na humihimok sa International Criminal Court na payagang i-house arrest si ex-President Rodrigo Duterte. Ayon naman sa abogado ng ilan sa mga biktima ng extrajudicial killings, self-serving ang naturang resolusyon ng Senado. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ang Senate resolution na yan, klaro para sa amin, propaganda ploy lang yan. Kasi wala namang bisa yan sa ICC. Iyan ang pananaw ng National Union of People's Lawyers sa Senate resolution na inihimok ang International Criminal Court na i-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa humanitarian considerations. Miyerkules ng gabi, naipasa sa Senado ang Resolution number 144 sa botong 15 pabor, 3 hindi pabor at 2 abstain. Ang author ng naturang resolusyon ay sina Senators Juan Miguel Zubiri at Alan Peter Cayetano at kabilang sa sponsors ay Duterte allies na sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Libo-libo ang nakakulong. Marami dyan, matanda na rin. Namamatay nga sa kanser at iba pang sakit sa loob ng kulungan nung panahon ni Duterte. At hanggang ngayon, pero walang komentaryo ang mga senador na yan. Di sila naawa. Hindi naman nababahala ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Cristina Conti dahil wala aniyang bigat ang Senate resolution sa ICC. It's more of politically motivated. Hindi ko masabing delaying tactic kasi wala naman siyang impact nga sa ICC processes. Parang it's absolutely external. Dagdag pa ni Conti, self-serving ang Senate resolution dahil ilan sa mga pumabor sa Senate resolution ay iniimbestigahan din ng ICC kaugnay sa drug war killings. 1, it is unnecessary. 2, it is misplaced. And 3, that this is highly questionable. It could be viewed as politically intrusive. And lastly, I would say it's counterproductive. Babala naman ni Colmenares, delikado kung ilalabas ng ICC detention si Duterte. Very dangerous proposal siya kasi pwede talagang hindi na bumalik si Duterte sa ICC the moment na ma-house arrest siya. Naurong ang confirmation of charges hearing ni Duterte noong September 23 dahil sa issue sa kanyang kalusugan. Kinasuhan ng ICC si Duterte ng 3 counts ng crimes against humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa war on drugs. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inimbestigahan na ng Justice Department ang malawang anomalya sa mga flood control project sa buong bansa. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, aabot sa halos 200 katao ang posibleng sangkot, kabilang na mga district engineer, mga kontratista at ilang mambabatas. Tinutukoy ni Remulla ang mga tinaguriang contractors o mga kongresistang may negosyong kontratista na ipinagbabawal na gawin sa batas. Habang nasa halos 70 ang napatunayang may conflict of interest. Pagdidiin ni Remulla, matagal nang alam sa Kongreso ang practice na ito pero pinapalagpas lamang ng maraming nakaupo. Kasalukuyan nagsasagawa ng historical review ang DOJ sa mga kontrata kung saan ilan dito ay umaabot na ng 20 taon. Nakausap na ni Remulla si House Speaker Bogie D. pero wala pang formal na pagpupulong hinggil dito. Sa kabila po ng kaliwatkan ng issue ng korupsyon, maring itinanggi naman ni Senador Mark Villar na may direkta o dituwirang pagmamay-ari ang kanyang pamilya sa mga kumpanyang sangkot sa mga manumalyang proyekto ng DPWH. Sa isang pahayag ngayong Huwebes, October 2, dumipensa ang senador matapos kumpirmahin ng Department of Justice na inimbestigahan siya kaugnay ng 18 bilyong pisong halaga ng kontrata na nai-award umano sa kanyang pinsan. Iginit naman ng senador na walang nakuha ang kanyang mga kamag-anak na kontrata mula 2016 hanggang 2021 nang siya umupo ang kalihim ng DPWH. Welcome din daw siya sa investigasyon at maghahain ng panukalang batas para imandato ang drone monitoring sa malalaking proyekto ng pamahalaan.
Samantala, tiniyak naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng records kabilang ang mga kaso ng flood control at ghost projects. Truly Beauty with a Purpose. Nakiisa ang mga kandidata ng Miss Asia Pacific International 2025 sa paghahanda ng relief goods ngayong Huwebes, October 2, na ipamamahagi naman sa mga naapektuhan ng mga nagdaang lindol sa probinsya ng Cebu. Matatandaan niya nigo ng 6.9 magnitude na lindol ang Gala Night ng Miss Asia Pacific nitong Martes, September 30, kung saan makikita na kasalukuyang rumarampa sa entablado ang mga kandidata nang bigla silang nataranta at kanya-kanyang takbuhan dahil sa biglang pagyanig ng lindol sa lugar. Nasa Cebu ang mga kandidata para sa week-long activities ng naturang pageant bago ang Grand Coronation Night ngayong Oktubre. Susunod, COMELEC back to zero sa preparasyon para sa BIR-MM parliamentary election matapos muling ipagpaliban sa ikatlong pagkakataon. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Back to scratch ngayon ang Commission on Elections sa paghahanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito'y matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang dalawa nitong districting law. Kaugnay niyan, malaki-laki na ang nasayang sa pondo ng komisyon at umaasang madaragdagan ito sakaling magsimula muli ang paghahanda. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Ika nga, wala nang magagawa. Back to zero kasing muli ang Commission on Election sa preparasyon nito para sa kauna-unahan sanang Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Ito'y kasunod ng pagpapaliban ng Korte Suprema ng BARM elections matapos ideklarang unconstitutional ang dalawang districting law ng rehiyon nitong Miyerkules. Sure na back to zero po kami sa lahat ng aktibidad at preparasyon. Sure na magpiprint tayo ng mga bagong balota. Dahil siguradong may bagong districting na ipapasa ang Bangsamoro. Magkakaroon ng filing ng certificates of candidacy. Ibig sabihin din nito, bagong mga balota na nasa 2.3 million pieces ang kailangan ng iimprentang muli. Minandato kasi ng Korte Suprema na magpasa ng bagong districting law ang Bangsamoro Parliament na siya namang pagbabasehan ng komisyon sa muling paghahanda nito para sa BARM elections. Sa utos ng Korte Suprema hanggang March 31, 2026, maaring magsagawa ng parliament election ang poll body. 5 buwan na paghahanda lamang. Aaminin po namin sa inyo na may problema si COMELEC patungkol sa pagkukonduct ng election sa March 31. Hindi po yan operational lang kung hindi, syempre po, ang paghahanda ni COMELEC ay nakadepende doon po sa magiging aksyon, with all due respect, ng Bangsamoro Parliament. Aminado si Garcia, naggahol na sila sa oras kapag sinimulan na ulit ang preparasyon. Gayong higit sa 5 buwan ang kinakailangan para sa organisado at maayos na halalan. Sakali kasing makapagpasa na ng bagong districting law ang Bangsamoro Parliament, sa unang linggo ng Enero gagawin ang filing of candidacy at sa pangalawang linggo ng Pebrero ang printing ng mga balota. Anila, malaking kahinayangan din sa komisyon ang nasa halos 1.2 billion pesos na nasayang sa una nilang preparasyon. It is 1 billion pesos and above because kasama po dyan yung printing of course ng balota. Kapag procure na rin po tayo ng mga ibang gamit. Yung deployment, hindi naman po magdi-deliver yun ngayon doon sa hubs namin nang wala kami initial na payment. Habang nasa tinatayang 250 bilyon ang nasayang sa mga naimprenta ng balota. Dahil dito, karagdagang budget ang inaasahan sana ng komisyon. Gayunpaman, umaasang komisyon na maipapasa ng bagong batas at maisapinal na ito para matuloy na ang halalan na unang napospone noong 2022, sinundan nitong May 2025 elections at ngayon sana nitong Oktubre. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Pumanaw na pasado alauna ng madaling araw ngayong Huwebes sa ospital sa Makati City ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na si Parliament Speaker Pangalian Balindong dahil sa pinagdadaan ng karamdaman. Edad 85 taong gulang na si Balindong at nagsilbing tagapagsalita ng parlamento simula pa noong 2019. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua, nagduluksa ngayon ang buong rehiyon sa pagpanaw ng isang leader na punuan niya ng kaalaman, dedikasyon at pagpapakumbaba at naging inspirasyon din sa napakarami. Ilalagay naman sa half-mast ang Philippine flag at Bangsamoro flag sa lahat ng government offices sa rehiyon bilang respeto at pagbibigay karangalan kay Balindong. Naihatid na rin sa huling hantungan ang pumanaw na leader sa kanyang hometown sa Lanao del Sur bilang pagsunod sa Islamic rights. Nakikiramay po ang Balitang A to Z. Iprinoklama na ng Commission on Elections ngayong Huwebes, October 2 ang tatlong partido na pumalit sa nabakanting congressional seats ng kontrobersyal na Duterte Youth Party List. Kabilang dito ang first nominee ng Abono Party List na si Robert Raymond Estrella, Alfred Co. de los Santos ng Ang Probinsyano Party List at Arthur Yap ng Murang Kuryente. Ginawa ng komisyon ang proklamasyon matapos isapinal ang diskwalifikasyon at kanselasyon ng registration ng Duterte Youth dahil sa mga issue ng accreditation nito. Nakakuha naman ng mahigit 254,000 votes nitong May elections ang Abono kasunod po ng Gabriela Party List. Mahigit 250,000 naman ang botong natanggap ng Ang Probinsyano at mahigit 247,000 votes ang nakuha ng Murang Kuryente. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinagbasihan nila ang mga nakaraan ng kaso sa pagpili ng ipoproklama gaya ng sa Anwaray versus COMELEC na imbes na magdagdag mula mga unang nanalo na kinusidera ang iba pang nakakuha ng mataas na porsyento ng boto. Muling bumwelta at nagpasaring si Senador Ping Lacson sa ilang kapwa mambabatas na tila para kina Cavite Representative Kiko Barzaga at Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na tila kinakailangan nila ng veterinary clinic dahil sa isa umanong crazy cat at annoying dog. Tila nauugnay ang mensahe kina Barzaga at Marcoleta na mga matinding kritiko ni Lacson ngayon. Nauna nang umalma si Lacson matapos ibinahagi kamakailan ni Barzaga ang larawan nito kasama ang mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa politikal na banggaan sa Pasig City. Git naman ni Lacson, hindi siya tumanggap ng donasyon o nagbigay ng special treatment sa mga Discaya at ang pagkakalat ng larawan ay paninira sa kanyang credibility bilang chair ng Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly Probe. Sugatan ng 17 katao matapos bumulusok sa 6 na metrong lalim ng bangin ang isang jeepney sa Calawag, Quezon. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang jeep habang binabaybay ang pababa at palikong kalsada. Agad namang dinala sa iba't ibang ospital ang lahat ng biktima. Samantala, patay naman po ang isang government employee habang mahigit 200 residente ang nawala ng tirahan sa sunog sa barangay Canlapuas, Catbalogan City, Samar, gabi ng Miyerkules. Umabot po ng halos 4 na oras ang pag-apula sa sunog ng mga bumbero at volunteers. Abot sa halos 2 milyong piso ang tansyang halaga ng nasira. Nagsilbi namang evacuation center ang isang simbahan at barangay hall para sa 50 pamilyang apektado. Agad na nagpaabot naman ng tulong ang pamahalaang lungsod. Sa aming pagbabalik, ilang celebrity performers nagbahagi ng kani-kanilang paghahanda sa pagsali sa Your Face Sounds Familiar. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z.
Ka-familiars, handa na ba kayong mag-transform? Malapit na ngang mapanood ang paboritong reality show tuwing weekend, ang Your Face Sounds Familiar. Sino-sino kaya ang celebrity performers na magpapa-amaze sa atin at sa mga hurado? Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ka-familiar, kumanda na dahil ilang tulog na lang magbabalik na ang most iconic transformation show sa telebisyon, ang Your Face Sounds Familiar. Of course, with brand new host Bong Navarro and Jong Hilario. But wait, kasama syempre ang big-time juries, Mr. Pure Energy Gary V, the megastar Sharon Cuneta, and OPM Chief Ogie Alcacid. Sa media conference ng naturang show, hindi lang host ang bumida dahil present din ang celebrity performers. Guess who? Wala nang iba kundi sina Alexa Ilacad, Dia Mate, Jarlo Base, Jason D, Jamiel, Akira Morishita ng BGYO, Pepe Herrera at Rufa May Quinto. Dito kanilang naibahagi ang ilang paghahanda para sa kanilang golden performance para maging swak na, ka-face na, ka-sound pa ang character na kanilang gagayahin. Kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, ganun, yung talaga you have to fake it and you make it talaga. Confidence yung kailangan mo idala sa show nito. So I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. With this show, mas maipapakita pa ang mga kaya nilang gawin. Habang grateful naman ang sexy comedian na si Rufa May Quinto sa pagiging bahagi ng show. Ayon kay Rufa, nakatulong ng malaki ang programa para pansamantalang malimutan ang mga pinagdaanang pagsubok niya sa buhay. Sabi ko, sakto to, para makapagsimula ako ulit. At gusto ko rin po magpasaya ulit ng tao para sumaya din ako. Kaya I'm depressed but it's okay because there's freedom of the press. Habang tila naging challenge naman para kina Bong at Jong ang kanilang first ever hosting sa reality competition. Alam mo yung mga bulol-bulol kami ng konti, but syempre as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. Syempre may dagdag ka ba rin? Syempre nanonood sa amin, nandun Sir Gary, diba? Si Ate Shawi, Kuya Ogie, okay lang. Marami pang pasabog na performance at kwento ang aabangan. Kaya, stay tuned! Mapapanood na ang Your Face Sounds Familiar simula October 4. Of course, dito sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Samantala, good news dahil patuloy ang pag-recover ng komedyanteng si Ate Gay mula sa kanyang karamdaman. Sa Facebook post ng tinaguriang Mash-up Queen, ibinahagi niya na mula sa 10 centimeters, mabilis na lumiit ang bukol sa halos 8.5 centimeters. Matapos umailalim sa radiation at chemotherapy sa Asian Hospital na aabot ng 30 araw. Tulong umanoan niya ito ng isang anonymous donor. Nagpasalamat naman si Ate Gay sa mga kaibigan at taga-suporta na walang sawang nagdarasal para sa kanya. Get well soon, Ate Gay! Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula kay Steven Cyrus na isang geological expert. Sabi niya, tandaan, kapag dumating ang sakuna, tapos na ang panahon para maghanda. At yan ang mga balitang ating inantabayanan dito po sa Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako po si Daniel Castro. Magandang gabi, Pilipinas!